Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong pagbubulay-bulayan ngayong paksa ay pinamagatan kong pasasalamat. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma sa kabanatang 1 at talatang 8. Sa loob ng isang taon, may isang natatanging araw na ipinagdiriwang ng bansang Estados Unidos ng Amerika at ng bansang Canada, ang tinatawag nilang araw ng pasasalamat sa Diyos dahil sa maraming bagay. At ito'y ginagawa nila sa tuwing sumapit ang ika-4 na araw ng Huwebes ng buwang Nobyembre ng taon. Narito ang iilan na dahilan ng kanilang pasasalamat sa Diyos na tinulungan ang manlalakbay ng Plymouth Colony na makaligtas sa unang napakasamang panahon na taglamig sa New England. Ang pagtatagumpay ng 13 kolonya sa mga Britanya, ang masaganang pag-aani ng kanilang mga kabuhayan at iba pang mga bagay. Ang kanilang pagdiriwang ay ginagawa sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin pasasalamat sa Diyos. Kumain na magkasama-sama ang pamilya sa masarap na nilang lutuin. Magkasama-samang nagkukwentuhan, naglalaro at nagsasayang sama-sama ang pamilya. Ito'y nagsilbing isang natatanging araw na banal upang pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Si Apostol Pablo ay may espiritu ding mapagpasalamat sa Diyos. Kung kaya't mapapansin o mababasa mo sa kanyang mga sulat sa mga iglesia lokal at individual na lagi niyang sinasabihan ang mga mananampalataya kay Jesucristo na maging mapagpasalamat sa Diyos baging sa lahat ng mga bagay. Bagamat hindi natin maintindihan mabuti kung bakit sa lahat ng bagay tayo ay dapat na maging mapagpasalamat, sapagkat para sa Kanya, ang lahat ng bagay sa buhay ng isang tunay na anak ng Diyos ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang nasa. Roma Kabanatang 8, talatang 28. At sa ating talatang sinasabi ang ganito: ang kauna-unahang ginawa o isinulat niya sa kanyang sulat sa mga mananampalatayang nang nasa Roma ay ang kanyang pasasalamat sa kaniyang Diyos. Ang salitang nagpapasalamat ako sa aking Diyos para sa Kanya ay nangangulugan ng madikit, malapit at madandaming personal niyang ugnayan sa kanyang Diyos. At hindi lang nagsisilbing isang katalinuhan ng kaisipan o ng kasanayan lamang na nakagisnan niya sa kanyang mga magulang o sa lipunan, katulad ng maraming mga kababayan na nagsisipagsanay at nagsisipagdiwang ng araw ng pasasalamat. Pangalawa, ang kanyang pasasalamat ay sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos, at hindi siya nagpapasalamat sa pamamagitan ng sino paman, sapagat ang paniniwala niya ay na ang lahat ng mabubuting bagay sa mga anak ng Diyos ay may pangyayari dahil lamang kay Jesucristo ang Panginoon. Katulad ng kaligtasang espiritu na siya ding buhay na walang hanggan na natamo ng mga mananampalataya sa Roma ay sa pamamagitan lamang ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Jesucristo na kanilang naging manunubos at Panginoon. Kaya't kung kayo'y o tayo'y magpapasalamat sa Diyos, ito'y gawin lamang natin sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 5. Ang pangatlong pagpapasalamat ni Pablo sa kanyang Diyos ay ang kanilang naging bantog na pananampalataya kay Jesucristo sa buong sanlibutan. Dahilan marahil ng naranasan nilang pag-uusig sa mga hindi mananampalataya ay kumalat sila, tulad ng pangyayari sa isang malaking pag-uusig laban sa Iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol.
Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Mga Gawa, Kabanatang 8, talatang 1 at 4. Ang marami sa mga ito ay ang sinulatan ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat na sinasabing si Pedro na Apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Pontos, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, ayon sa pangunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisika ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan naway ang sa inyo'y sumagana. Unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 1 at 2. Sa mga tuwid, hindi naging kabigatan, kalungkutan, kahirapan o kahadlangan man ang pag-uusig na ginawa sa kanila upang hindi nila sabihin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalatayang personal kay Jesucristo bilang manunubos at Panginoon. Ang pag-uusig sa kanila ay nagsilbing paraan upang magsipangalat sa iba't ibang lugar na sinamang naging pagkakataon para ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa maraming tao. Sa gayong paraan, ang sabi ni Pablo, naging bantog ang inyong pananampalataya sa buong sanlibutan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababayang Pilipino, dapat din tayong maging magpagpasalamat sa Diyos na dahil sa tunay na pananampalataya kay Jesucristo, mayroon tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan kung ating pagsisisihan at nakahandang talikuran. At kung tayo mananalig sa Kanya na Siya ang ating manunubos at Panginoon, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa ganito'y magagawa din nating maging tanyag sa buong sanlibutan ng ating pananampalataya kay Kristo kung tutularan o gawing uwaran ang mga mananampalatayang pinag-uusig at nagsipangalan sa lahat ng dako. At doon ipinangaral nila ang Ebanghelyo ng Jesucristo na naging kapangyarihan upang ang iba naman ay magsasampalatay din at mga ligtas. Sa kasalukuyang kalagayan natin mga kapatid, masasabi ba natin ang salita ng Diyos ay kumalat sa maraming dako dahil sa atin? O kailangan pa tayong kilusin ng Diyos sa paraang pag-uusig sa atin upang magsipangalat sa iba't ibang dako na dooy ipapangaral natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Habang mayroon pa tayong kalayaan sa ating bayan na ipangaral, ituro o ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga kababayan, bakit hindi natin samantalahin ang bawat pagkakataon at sa iba't ibang paraan ng pangangaral at pagtuturo bago dumating ang panahon na mawawala sa atin ang pagkakataon o kalayaang magagawa ito? Mayroon bang makapagsasabi na sila ay nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at ng mga taong ginamit niya bilang instrumento? Dumating sa kanila ang tamang turo ng Ebanghelyo ni Kristo at sila ay nagsisampalataya at nangaligtas, o hanggang sa kasalukuyan ay bantulot pa at bumabalot ang takot o pangamba na hindi ninyo makuwang sundin ang dakilang tagubilin na ang Panginoon Hesus na humayo at ipangaral ang kanyang Ebanghelyo simula sa inyong mga tahanan, kapitbahay, sa paligid ng inyong mga barangay o komunidad, sa buong kabayanan o sa buong sanlibutan. Malimit ko nasasabi sa aking patutuo na ako'y nagpapasalamat sa mga ng Diyos na ginamit niya sa amin upang mabuksan kami sa katotohanan ng salita ng Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon Jesucristo. Sana nga ngayong tayo mga anak na ng Diyos, dahil kay Kristo Jesus, ay magawa nating ibahagi ang banal na salita ng Diyos para naman sa kapakanang espiritual ng ibang tao. Tayo manalangin. Diyos naming Ama na mahabagin, salamat po ng marami sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Naging mga anak kami ng Diyos, kung kaya't ngayon ay nakakatawag kami sa iyo na Ama namin. Salamat po sa tulong ng Banal Espiritu na tutuan naming magtiwala kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At dahil dito ay nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pangalan. Salamat din po sa lahat ng mga bagay na ibinibigay mo po sa amin araw-araw, ang pagkalinga at ang protection sa amin ng Espiritu Santo, sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.